So ito yung mga example na units na matagal lang natapos. Hindi siya nagamit, no? Wala na rin to. Wow! Housing projects para sa teachers dito sa Quezon City. Ito ay 12-story residential building na merong mahigit 140 units. So nagkaroon dito ng groundbreaking 2023 pa at alamin natin ngayon kung ano na yung latest update nitong project. So marami na rin mga ongoing housing projects dito sa Quezon City. Una na itong sa Besa kung saan na-demolish ng mga ibang bahay at gagawin itong 5-story building naman. At isa rin na sa napunta natin dito sa part ng Besa naman, meron ng mga nakatira. Kitang-kita mo ngayon kung gaano kaganda yung tirahan nila, di ba? Yan. So ito nakikita nyo kabayan, ito po yung construction ng Metro Manila Subway. So dito gagawin malapit tong station, no? Itong kanan papuntang kung ano yan, sa SM North, Trinoma. Yan, ito papuntang kung naman to, papuntang Valenzuela na yan, no? Meron tayong feature ngayon, no, itong housing project para sa teachers. Dami ng mga housing project dito sa Quezon City. Yeah, so traffic update tayo dito, light to moderate, oh. Wala pang rush hour yan. So, approaching na tayo sa Regalado Highway. Actually malapit na sa Commonwealth. Ang location nitong housing project kabay, maganda pala siya. Kasi malapit dito sa sakayan ng MRT Line 7. So isa sa mga advantage nitong mga housing project kabay, malapit dito sa mga facilities, no? Yung sakay ng mga tricycle, school, hospital, clinic, ano pa ba, police station, simbahan. So kan lang ba, very accessible, no? Kaya ito yung maganda. Ito lang yung kakaliwa na tayo, no? Ito marami ng mga Dali everyday grocery, oh. So dito meron sakay ng tricycle din malapit, oh. So ito na siya, oh. Ito yung LRB. LRB Republic Residence. So marami palang mga dito, units, mga building. So lahat dito ng building, ma'am, okupado? Ito din dyan sa kabila. 2, 3, 4. Bali 60 dito eh. Bali 5. 5, okay. Mataas pala na. 5. Okay. So ito pala yung mga sino ng pabahay pala kabayan, no? Tapos yung nabigyan dati, yung taga-QC lang din, ma'am, di ba? Yung mga nakatira dito, taga-QC lang. Mga sinaunang housing project po to? So anong tawag niyo dito sa lugar, ma'am? LRB po. LRB, okay. Bali ito, yung mga nakatira dito, ma'am. Saan sila nakatira dati? Yan po kami dati sa kabila. Nadamay lang kami ng ginawa. Yung mga nasa tabing lap, nasa tabing ilog. Yung mga danger zone dati, ma'am. So dito na. So kailan pa kayo nalipat dito, ma'am? Ano na po kami rito, 8 years na kami sa April. So matagal na pala tong building dito, ma'am. Matagal na po. 8 years na may. So ito, lahat dito okupado. Ito meron dyan, wala. Wala rin pala. Pero yan natin, wala. Sayang, di pa. Laki palang building ito kabay, no? Kundi natayengga, no? Yung sa akin naman, kung titignan nyo yung unit, parang kulang na lang to ng finishing, kuryente, tubig. Di ba, oh? Pipinturahan na lang. May kuryente na ba? Kasi yung itong building kasi kabayan, alam ko may limit to eh. Tapos ito, nung natapos, tumatakbo na yung kanya. Lifespan. So sana matapos na rin. Kwanto, ilang floor yan? 1, 2, 3, 4, 5. So maraming units din to, bawat floor, oh. Bawat floor 12. 12. O di ba, sayang din. 12 times 5, ilan? 60. O di ba, sayang din, no? So nilagyan na. Itong bakod, bagong lagay lang to? Matagal na. Yun ang kabayan, no? Pero kung sa overall okay pa, wala pang mga sira-sira. Yung mga bintana lang nawawala. Kasi dati may bintana pa yun, di ba? So ganito yung itsura niya pag may nakatira. Diba? Ito, pinturado yung labas niya. Ito lang pinaka-entrance siya. Itong gate sinasara niya. Paano pag may papasok pa? Hindi na makapasok. May curfew ba dito? Opo. So dito, makikita natin yung area na gagawing pabahay.
Yung mga ibang building pala ito kabayan ko siya. Hindi pa okupado. Pero matagal lang tapos. Hindi lang siya nagagamit. So ito yung mga example na units na matagal lang natapos. Hindi siya nagamit, no? Saan? Yan. Ayan, napag na yan. Dito. Dito yung nagkaroon ng groundbreaking last 2023. So ito yung housing project para sa teachers. Kaya kung mapapansin mo dito sa paligid, meron ng mga existing building nagawa. So dito yung nagkaroon ng groundbreaking. Marami palang gagawing buildings. Merong 5-story, meron ding 12-story residential building. Ang magbenepisyo nito, mahigit 500 public schools teachers in the city. So bukod sa mga public schools teachers, yung mga non-teaching personnel pala in the Quezon City ay meron din silang chance na maka-avail dito sa mga house units. So maganda itong programa ng Quezon City, no? Kasi itong mga gagawin nilang housing project ay reward to sa mga hardworking staffs and mga teachers. So kung mapapansin nyo, itong mga ibang building dyan, meron na nakatira, tapos meron namang dyan na wala pa, nakabakante pa. I think mga ilang taon yatang hindi nagamit. Malaking advantage to kapag nagkaroon ka ng mga units dito kasi hindi madali, no? Lalo na pag naghahanap ka ng tirahan dito tapos magre-rent ka lang, hindi pa mapapasayo yung unit, no? Tapos minsan yung mag-loan ka sa mga iba, medyo madaming requirements, no? Lalo na pag first timer ka, di ba? So itong housing project para sa teachers ay mas mapabilis. Yan. So napaka-importante na magkakaroon ng sariling bahay. Dahil ito yung pagbibigay pag-asa ng bawat Pilipino. So bukod dito sa housing project para sa teachers, abangan nyo itong kasunod. Dahil merong mga ilang building dito na natapos siya pero walang nakatira. At meron naman iba dito na hindi siya natapos yung pagkagawa ng building. Kumbaga ilang taon na abandonado. Parang nasayang. So dito lang yan, no? Yung iba dito okupado, yung iba naman nakabakante. Ito yung itsura ng building. No? Parang kinulang na lang siya. No? Siguro mga ilang push na lang to. Matitira na lang sana. Tingnan mo, tapos na yung hagdan. Pwede na madaanan. Napuno na lang siya ng dumi. Yan, no? Ito yung isang building din. No? Na kung siya ganyan yung itsura niya pag walang takip. No? So dito sa nakita natin, medyo kung pa dito. Medyo okay pa. No? Yan, no? Walang ilaw, walang tubig. Ganito lang. Yung iba nasira na lang yung bubong.